Heavenly Father, the God of Israel, the God of Abraham, Jacob, and Isaac. You are the goodness God. You are awesome God. Thank you, Lord. Salamat sa buong taon na year 2025. Pinangunahan niyo po kami. Sinamahan niyo po kami, O God. Ginabayan niyo po kami. Iningatan niyo po kami. At kami po'y nanatili, O God, na sumusunod sa inyong harapan until now. Lord, sa unang linggo ng taong year 2026, salamat sapagkat naranasan po namin ang inyong pagsama sa lugar na ito, O God, sa aming lahat. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po, O God, gumalaw kayo't kumilos sa aming mga buhay. Maranasan ng bawat isa po sa amin, O God, ang excitement na patuloy na maglingkod at sumunod sa inyo ng may kapakumbabaan, may katapatan, may kagalakan. In any kinds of situation, O God, manatili sa aming mga puso at isip sa taong ito ng 2026 ang kagalakan at kapakumbabaan at katapatan at kasiyahan na patuloy namin kayong paglingkuran. Salamat po, Lord. At ang unang mensahe, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa amin, ibinigay niyo po sa inyong lingkod. Lakipan niyo po ito ng kapangyarihan. Gumalaw kayo't kumilos sa aming mga buhay. Use your mighty words, O God, for us by the power of your mighty Spirit in the name of Jesus Christ. Naniniwala ko pa, O God, Lord, na meron kayong gagawin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa Jesus Christ, the freedom and highly favored church, O God. Kapag kayo, Lord, ay tunay na nalugod sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We claim it and we declare, O God, yung deklarasyon namin, O God, Lord, Panginoon, sa taong ito ay magpo-flow, may experience, mararanasan ng bawat isa po sa amin, O God. Even ang bawat isang anak nyo, lingkod nyo, Panginoon, O God, na tunay, na tapat at buong kapakumbabaan na maglilingkod at susunod sa inyong kalooban. Salamat po, Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, we pray. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Sige po, tayo po makakaupo na. Kapag lagi na may papasok na bagong taon, excited ang marami. Inspirado ang marami. Sapagkat lagi siyang merong gustong pasimulan. Lagi siyang merong gustong pasimulan sa kanyang buhay o sa anumang bagay sa kanyang buhay. At lahat ay nag-iisip at nangangarap ng positibo na karanasan sa kanyang buhay. At lahat ay nag-iisip kung ano yung po pwede niyang simulan sa bagong taon na dumating sa kanyang buhay. Kaya po, napakahalaga na sa bawat isang tao, especially po sa ating pong mga tinawag at hinirang ng Diyos, napakahalaga po na meron tayong pasisimulang bago. Especially po kapag po bagong taon. Pagpasok po ng bagong taon, lahat inspirado. Lahat may magandang pananaw. Lahat merong bagong hangarin. Pero ang tanong, what is the best beginning?
Yan po ang ating topic. What is the best beginning? Sapagkat maraming nagpasimula ng iba't ibang pasimula, but at the end of the day, nabigo, nag-fail, hindi naranasan ng tagumpay, hindi naranasan ang biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi napakahalaga ang pasisimula natin yung napakahalagang bagay sa harap ng Diyos. Alam ko po na kahit hindi kayo magsalita, meron na po kayong gustong mga umpisahan sa inyong mga buhay, in your families. Ako po bilang pastor niyo ay meron po ako mga ginawang bagong simula. Even po sa church. Kasi po excited ako doon sa po pwedeng gawin ng Diyos. Kaya nagpasimula po tayo ng mga bagong simulain. At ang dapat po nasisimulan natin ay yung pinaka-the best na pagsisimula. Kaya ang tanong po ng ating pong pag-aaralan ngayon, what is the best beginning? Ano ba ang pinakamainam na pasimula? Ito po yung napakaganda na makuha po nating sagot sa isang tanong na may konektado sa pagpasok ng bagong taon. Sapagkat alam ko po ang lahat ng bawat pamilya, bawat tao, bawat mananampalataya, bawat lingkod, lahat inspirado. Lahat excited na magsimula. Kasi po, kung ano po yung pasisimulan po natin, yan po ang magiging bunga sa ating buhay. Kung paano po nating sinimulan ng isang bagay, ito po'y magdudulot ng isang malaking epekto sa ating buhay, even in our families. Kaya napakahalaga na hindi tayo magkamali sa ating pasisimulan sa bagong taong year 2026. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, huwag kang magkakamali sa iyong sisimulan sa taong ito. Kasi po, once tayo po'y nagkamali sa ating pong gagawing pasimula sa ating buhay, in this year 2026, yan po ang magiging dulot ng buhay natin sa buong taong year 2026. Kung ano yung pinasimulan mo, magre-reflect po yan sa mga susunod na araw, linggo, buwan, sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya nga po yung topic natin ngayon, what is the best beginning? Tiyakin natin na yung ating pasisimulan sa taong ito ay yung pinakamainam. Hindi pinakamainam para sa iyo. Hindi pinakamainam para sa akin. Kundi dapat pinakamainam sa harap ng Diyos. In the book of Psalm chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Napakaganda po. Nung binabanggit ng Psalm 37 verse 4.
Sabi po doon sa Tagalog, magpakaligaya ka para sa Panginoon. Magpakaligaya ka para sa Diyos. At yung minimithi ng iyong puso, ang Diyos ang magbibigay. Sa Mabuting Balita Translation, sabi doon, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo'y iyong makakamtan. Church, wag nating hahanapin ang kaligayahan sa mundo. Wag mong hahanapin ang kaligayahan sa iyong buhay sa ibang tao. At the end of the day, mabibigo ka lang. Wag mong hahanapin ang kaligayahan ng iyong sarili sa maraming bagay lang sa imundong ibabaw. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Napakaganda po ng salita na yun. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo. Ang Diyos mismo ang personal na magbibigay sa iyo ng mga minimithi mo mula sa iyong puso kapag natama ang pasimula mo sa taong year 2026. Kapag mas pinili mo na ikaw ay magpapakaligaya sa Diyos, sa Kanyang presensya, sa Kanyang kalooban. This is the best beginning in this year 2026 na lagi nating pakamithiin na tayo magpakaligaya. Hindi para sa mundo, hindi para sa kanino paman, hindi para sa mga bagay na minimithi natin, kundi dapat magpapakaligaya tayo sa pagsunod, sa presensya, sa kalooban ng Diyos. At kapag nakita ng Diyos yon, na tayo po ay nagpapakaligaya, ang hinahanap nating kaligayahan ay yung mga bagay patungkol sa Diyos. Ang hinahanap nating kasiyahan ay yung mga bagay ayon sa nais ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Siya ang may sabi sa Kanyang salita. Siya ang magbibigay, siya ang magririgalo, siya ang magkakaloob sa lahat ng pinapangarap mo, sa lahat ng ninanasa mo ng iyong puso, sapagkat nakita ng Diyos, ikaw ay nais mong laging magpakaligaya sa Kanya. Pero once na ang kaligayahan na hinahanap mo, ay hahanapin mo sa mundo. Once ang kaligayahan mo ay hahanapin mo sa mga bagay na temporal sa mundo. Yan po'y temporary lang. Temporary lang yan. At hindi yan ang tunay na makapagbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Sapagkat ang tunay na makapagbibigay ng tunay na tagumpay, biyaya sa buhay natin, kapag mas pinili nating unahin na magpasimula sa mga bagay na mas mahalaga. Walang iba kundi ang patuloy na ang Diyos ang higit nating asamin na yun ang maging kaligayahan natin. Bibigyan ko kayo ng isang great example. Ito po naituro ko na po itong buhay po ni Sakeo. Pero ito po ay pinihit ko po sa ibang anggulo ngayon. Kasi po yung buhay po ni Sakeo ay napakarami po nitong ibinibigay na mensahe.
At ito pong buhay ni Sakeo, makikita po natin na bago yung kanyang buhay, physically, emotionally, sapagkat mas pinili niya na magsimula ng isang bagong pinakamainam na simulain sa kanyang buhay. Kaya, very inspiring yung buhay ni Sakeo kung bakit ang true to life story ni Sakeo ay natala sa Book of Luke, chapter 19. Makikita po natin, napakarami pong aspeto sa buhay at short story ni Sakeo ay nakaka-inspire. Kaya ngayon po ito po muli yung gagamitin kong illustration sa ating lahat. Sino po ba si Sakeo? Para bigyan ko po kayo ng clue sa buhay po ni Sakeo. Si Sakeo po ay isang pinuno po. Siya po ay isang high-ranking official that time. Ang kanya pong taas ay more or less 4 to 4.5 feet. 4 na talampakan lang. Pandak po siya. Siya po ay chief tax collector during that time. Ang katumbas niya pong posisyon sa ating kapanahunan ay siya po yung BIR Commissioner. Chief BIR Commissioner. Siya po ang head ng Bureau of Internal Revenue. Ano po ba yung BIR? Ito po yung kumukolek ng lahat ng buwis sa buong Pilipinas. Nasa kanila po ang kayamanan, ang kaban ng ating pong bansa. Bilyon ang pinag-uusapan sa ating kapanahunan. Yan po ang posisyon ni Sakeo. Napakarami po niyang tinataba ng pera. Kontrolado po niya ang flow, ang pasok at labas ng pera that time. Ang mga ginto or mga pilak that time. Po pwede niya po yun umitin. Po pwede po siyang gumawa ng paraan kung paano niya po yun yung tinatawag na graft and corruption. Kaya po si Sakeo ay sagana po sa napakaraming bagay sapagkat siya nga po ang pinaka-chief tax collector that time. Dumating po sa buhay ni Sakeo, maaaring kahit sagana po siya sa kayamanan, karangyaan, may mataas siyang posisyon, nakakain niya ang lahat ng gusto niya, napakagagara ng kanyang kasuutan, napakarami niyang alahas. Pero isang araw, nung ito po'y akin pong pinagbubulay-bulay, maaaring dumating sa point ni Sakeo na hindi na po siya masaya. May hinahanap siya na panibagong level of happiness sa kanyang buhay na hindi niya matagpo-tagpuan. Ito po yung pinakamalungkot na senaryo sa buhay ng isang tao na hindi ka na kayang paligayahin ng salapi, kayamanan, o whatever. Kasi parang immune ka na. May mga tao po na mayayaman, sila po yung mga napakahirap regaluhan. Bakit? Paano mong riregaluhan ang isang taong napakayaman, lahat ng bagay meron na siya. Kaya kahit ano ang ibigay mo sa kanya, bigyan mo pa yan ng isang kotse na mamahalin, bigyan mo ng isang bahay at lupa, bigyan mo ng isang napakamamahaling relo, napakamamahaling damit, hindi mo siya mapapasaya. Bakit? Kasi ang tingin niya ron ay palamuti na lang. Maaring ito po ang naging senaryo sa buhay ni Sakeo. Yung dumating yung point na wala nang po pwedeng makapagpasaya sa kanyang sarili. Kasi nasa kanya na pong lahat. Tayo po sa panahon natin,
Kapag may nagregalo po sa atin ng isang damit, ng isang sapatos, ng isang gamit, di po ba ang saya natin? Kasi po, limitado yung ating pong asset. Limitado yung ating treasure. Kaya kahit maliit na bagay lang, napapaligaya tayo. Pero yung mga taong bilyonaryo, ang hirap pong arukin yung kasiyahan nila. Ito po ang senaryo ni Zaccheo. Wala na pong pwedeng makapagpasya sa kanya. Sa mga bagay na literal, material, wala na. Kaya po isang araw, nung dumating po ang Panginoon doon sa Jericho para mag-minister, nabalitaan niya. At maaring bago pa dumating ang Panginoong Hesus, doon sa kanyang lungsod, marami na po siyang nababalitaan about Jesus Christ. Marami na po siyang napapakinggan na mga testimony kung papaanong nabago ang buhay. Kung papaanong pinaghimalaan ng Panginoon. Kung papaanong naranasan ang isang buhay na merong kasiyahan. Kaya maaari na, nung malaman niya ang Panginoon, ay nandoon sa kanyang lungsod. Dahil marami na po sa napapakinggan na mga testimony, mga pangyayari sa buhay ng maraming tao sa kanyang lugar, para nagkaroon siya ng matinding hangarin. Kaya, ang kauna-unahan na ginawa ni Zaccheo sa kanyang sarili, nung malaman niya ang Panginoong Hesus, ay nandoon sa kanyang lugar, nagmi-minister. Pinagkakaguluhan ng maraming tao, nagtutulakan ng maraming tao, makalapit lang sa ating Panginoon. Sa iba't ibang motibo. Pero si Zaccheo, for the first time in his life, nagkaroon siya ng tinatawag na new desire. Everybody says, new desire. Tandaan niyo po yan. Yan po yung first point. Napakahalaga po. Ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng tinatawag na new desire. Pero po, ang mahalaga, ano yung bagong hangarin? Para kanino? Para sa iyo pa rin ba? Para sa ibang tao? Para sa pamilya mo? O whatever. Tiyakin po natin. Kasi po, kaya bibigyan diin ko po ito po yung starting point na magdadala sa atin sa isang napakagandang sitwasyon sa taong year 2026. We need to start a new desire. We need to start a new best desire. Dapat pinakamainam. Kung meron tayong dapat bagong hangarin na gagawin sa taong year 2026, dapat the best. Hindi dapat lang mainam, mabuti. Dapat best of the best. Kasi yan po ang magiging timon ng ating journey, ng ating buhay sa taong year 2026
yung ating new desire. Kaya lang, ano yung bagong hangarin? Ano ang motivation mo? Bakit mo hinahangad yan? Para lang ba sa'yo? Sa kasiyahan mo? O para lang ba sa pamilya mo? Para sa kasiyahan ng pamilya mo? Dapat higit pa ron ang maging new desire natin in this year 2026. Tingnan niyo po si Sakeo. Dati po ang lagi lang niyang hangarin, maaring palakihin ang kanyang kayamanan. Dati po maaring ang kanyang laging hangarin sa buhay ay lalo siyang magpakayaman para lalo siyang maging impluwensya sa kanyang nasasakupan. Maaring dati po ang lagi niyang hangarin sa kanyang buhay, patuloy na palakihin ang kanyang asset para patuloy siyang maging tanyag, para lalo siyang iginagalang, para lalo siyang maging superiority, sapagkat kapag mayaman ka, kapag may kapangyarihan ka, kapag ikaw ay talagang napakalaki ang iyong asset, may power ka. Lahat susunod sa iyo. Maaring ito lagi ang kanyang hangarin sa buhay. But, for the first time in his life, nagkaroon siya ng new best desire. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 19 verse 3a, ito na po, yung kanyang naging new desire. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Nakagugulat. Isang tao na maimpluwensya, may mataas na posisyon, that time, may salapi, may kayamanan, may power. Pero dumating isang araw sa buhay niya, ang naging bagong hangarin ng kanyang puso. Ano ang sabi ng Luke 19 verse 3a? Pinagsikapan niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Nagsumikap siya. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Nag-effort siya. Grabing effort ang ginawa niya. Sapagkat sa kanyang bagong hangarin, na gusto niyang makita ng personal ang Panginoong Hesus. At lubusan niyang makilala kung sino ba talagang itong Jesus na ito na lagi niyang napapakinggan lang sa napakaraming tao. Mga kapatid, this is the best beginning in our lives. In this year 2026, kung meron tayong dapat pinakamainam na simulan, patuloy nating lubusan na tayo ay magpakalalim sa mga bagay patungkol sa Diyos para lubusan nating makilala ng mas malalim na kaparaanan kung sino si Jesus na ating nakilala at pinaglilingkuran. Kasi yan po ang pinakamainam na pasimula na gagawin ng bawat isa po sa atin sa taong year 2026. Nagbigay siya ng best focus, best time, best effort. Kasi bakit? Kasi gusto niyang personal na makadaupang palad, makita man lang itong ang Panginoong Hesus.
Gusto niyang lubusang makilala ng personal. Sino ba talaga yung Jesus na ito na umuugong ang pangalan? That time. Kaya, yun po ang naging isang new desire niya sa kanyang sarili. Kung meron tayong bagong hangarin, ayon sa kalooban ng Panginoon, madalas, laging may hadlang. Ulitin ko po mga kapatid, kapag tayo ay nagkaroon ng bagong hangarin, hindi para sa ating sariling pangangailangan, hindi para sa sarili nating pamilya, kundi nagkaroon tayo ng isang best desire, best beginning. In this year 2026, titiyain ko po sa inyo, mayroon laging hadlang. Pinaplano mo pa lang, hahangarin mo pa lang, grabe po, laging may distraction. Idi-distract ka. Yung disappointment, mararanasan mo. Discouragement, mararanasan mo. Kasi para hindi mo ituloy ang isang pinakamainam na hangarin para sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Naranasan po ni Sakeo. Tingnan niyo po. Sa Luke chapter 19 verse 3b, ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Nandun na po siya sa lugar na kung saan nandoon ang Panginoon, nagmi-minister, nagkakagulo, nagtutulakan. Ang napakaraming tao gusto lang makalapit sa Panginoon. Pumunta siya, hinakbangan niya yung kanyang new desire in his life. Pero ang problema, ang hadlang, napakapandak niya. Pangalawa, napakaraming tao. Paano niyang magagawa yung gusto niyang bagong hangarin? Na gusto niyang makita ng personal si Jesus at gusto niyang makilala na personal. Ang tindi ng hadlang. Maring libo yung tao. Nagtutulakan, nagsisiksikan. Napakapandak niya. Kahit tumingkayad siya, hindi niya makikita. Kasi pandak siya. Kaya mga kapatid, kaakibat sa bawat bagong hangarin ng bawat isa po sa atin, kapag meron tayong hangarin para sa Lord, titiyain ko po sa inyo, laging may hadlang. Everybody says, laging may hadlang. Ang problema po, kapag may hadlang, maraming hindi ipinagpatuloy ang kanyang bagong hangarin para sa Lord. Give up, nag-quit, sumuko. Hindi niya alam, nagpapasimula na siya para maranasan ang biyaya at tagumpay mula sa Diyos. Kaya lang, na-discourage siya, na-disappoint siya. Kaya mga kapatid, sa lahat ng pasisimula natin sa taong year 2026 sa ating mga buhay, para sa Panginoon, yung mga hadlang, dapat i-overcome natin sa tulong ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang magpapahadlang. Huwag kang magpapapigil. Bakit? Napakahalaga ang tinatawag na best beginning. At ang best beginning, yung bagong hangarin patungkol sa Diyos. Ito po yung naging bagong hangarin ni Sakeo, hindi patungkol sa kanya, hindi patungkol sa iba, patungkol sa Panginoon. Gusto niyang makita, gusto niyang personal na makadaupang palad, gusto niyang personal na makilala ang Panginoong Jesus. Kaya grabe yung hangarin na yon.
Kaya lang, ang tindi. May balakid. Nung nando na siya, ang daming pwedeng magbigay ng discourage sa kanya. Hindi siya sanay sa ganun. Kasi boss siya. Amo siya. Manager siya. Siya ang nag-uutos sa mga under niya sapagkat siya'y head ng tax collector. May power siya. Hindi siya pwedeng mag-intay. Hindi siya pwedeng parang nagiging ordinaryong tao. But for the first time in his life, dahil meron siyang bagong hangarin, hindi para sa kanya, hindi para sa iba, kundi para sa Panginoon, handa niyang i-overcome ang lahat ng mga bagay na pwedeng maging katawa-tawa sa kanyang sarili sapagkat nagkaroon siya ng bagong hangarin para sa Panginoon. Kapag tayo nagkaroon ng bagong hangarin, laging may hadlang. Pero hindi yon rason para hindi mo ipagpatuloy ang bagong hangarin mo para sa Panginoon. Ano ang solusyon? Makinig kayong mabuti. Dahil determinado si Sakeo sa kanyang new desire for the Lord, kahit merong discourage, kahit merong disappointment, siyang naranasan, nagkaroon siya ng new plan. Everybody says, new plan. Bagong plano. Tandaan niyo po, sapagkat yung itinuturo ko po sa inyo, kailangan po natin itong malakaran. Kasi po, napakalaki ang epekto nito sa buhay natin sa year 2026. Napakalaki po. Kahit maraming hadlang, kahit maraming discouragement, pero napakahalaga, ituloy mo lang ang pinakabagong hangarin mo para sa Panginoon. Ang kasunod nun, dapat mong gawin, new plan. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko, huwag kang titigil. Magbago ka, magpasimula ka ng bagong plano. Planuhin mo kung paano mo ma-overcome yung mga hadlang. At yung goal natin para sa Lord, maituloy natin. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 19 verse 5, ito po yung naging new plan ni Sakeo. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, Luke chapter 19 verse 4 po, Luke chapter 19 verse 4. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. May malaking hadlang, napakapandak niya. May malaking hadlang, napakaraming tao. Kahit tumingkayad siya, hindi niya makita si Jesus. Pero matindi ang kanyang determinasyon. Matindi ang kanyang new desire at talagang dapat magawa niya yon. Nagplano siya. Nag-isip siya. Paano ang gagawin ko? Paano ko siyang makikita ng personal ng malapitan? Paano ko siyang makikilala? Nag-isip siya. Church, napakalaking bagay po yung meditation. Kapag po tayo ay nadi-discourage sa buhay, whatever situation in our lives, manahimik ka lang sa presensya ng Diyos. Makipag-usap ka sa Panginoon. Dumulog tayo sa Panginoon at doon ay taintin tayo na humingi ng fresh revelation kung ano yung mga dapat nating bagong plano. Para yung goal natin, yung new desire natin for the Lord ay ma-achieve natin.
Si Zaccheo, napakagandang model. Si Zaccheo, napakagandang inspirasyon sa bawat isang mananampalataya. Nagkaroon siya ng bagong plano. Nakita niya ang isang puno ng sikomoro. Pero maaaring maraming puno sa lugar na yon. Maraming puno. Pero ang inisip ni Zaccheo, pagkatapos ng pagmiminister ni Jesus, saan to mag-e-exit point? Inisip niya yung tamang posisyon ng isang puno ng sikomoro. Maaaring sa lugar na yon, napakaraming puno, different places nakatanim yung sikomoro. Pero nagplano siya. Inisip niya, saan ang exit point ni Jesus after His minister. Dito po sa church natin, pagkatapos po ng gawain, saan kayo lalabas? Saan kayo lalabas? Doon sa gate, di po ba? Wala pong labasan dito, pero pwedeng lumabas sa ibang lugar, sa ibang pwesto, pwede. Hahakbang ka lang. Pero doon sa gate, ang tamang labasan. Yun ang inisip ni Zaccheo. Doon siya lalabas. Yung puno na yun sa gate na yun, doon ako papanik. Dadaan siya ron. Makikita ko siya ng malapitan. Hello? Nakuha nyo? Yun ang magandang plano. Kaya sa bawat plano, napakahalaga na pinag-iisipang mabuti. With wisdom comes from our Lord. Kaya napakahalaga po yung prayer. Hindi ura-uradat gumagawa ng isang bagay, nagpaplano ng isang bagay, right on the spot, pero walang wisdom. Dapat idinudulog sa Diyos. Dapat ipinagpipray sa Panginoon. Dapat may leading ng Panginoon. Para yung bagong hangarin natin, maranasan natin yung biyaya at tagumpay mula sa Diyos. Kaya nung nakakita po ng isang best place si Zaccheo, na nakatanim po yung puno na sikomoro, doon po siya pumanik, umakyat. Kaso po yung sikomoro, alam niyo po ba, para po yun na langka. May mga matulis yung katawan. Hindi po madali na panikin yung puno ng sikomoro. May mga spike. Tandaan niyo po, maraming hadlang sa bagong hangarin natin para sa Lord. Nakapagplano ka na, pero yung nakita mong plano, hindi pa rin madaling i-execute. Kasi may mga spike yung puno na yon ni Zaccheo, yung papanikin ng puno po ng sikomoro. The same with our lives. Kapag nagpaplano tayo para matupad natin yung ating hangarin para sa Lord, hindi ganun kadali. Madami pa rin tayong po pwedeng maranasang sakit, pighati, doon sa mga bagong plano. Pero ang pinakamainam, meron tayong full determination. Hindi ka susuko, hindi ka bibitaw. Itutuloy mo yon. Kasi yung laban na yon, yung hangarin na yon, hindi para sa iyo, para kay Lord. Okay. Ano yung una? New desire. Ano yung pangalawa? New plan. Makinig kayo. Napakahalaga po ng dalawa na yon. Bakit ko po sinabi? Pagkatapos ng new desire, na naging matatag si Zaccheo kahit maraming hadlang, nagplano siya. Pagkatapos ng new plan, kahit kahiya-hiya na pumanik siya ng puno, kasi siya po'y ginagalang na chief tax collector, kinain niya yon. Kahit naging katawa-tawa siya, kahit naging parang kahiya-hiya siya, kinain niya yon, yung pride niya. At kahit mahirap pumanik sa puno na sikomoro dahil merong mga spike, tiniis na yon. Makinig kayo mabuti.
Dahil na-overcome ni Sakeo ang dalawang ito. Nagawa niya ng buong puso ng the best. Eto na, may kasunod na. Magpo-flow na sa kanyang buhay ang galaw ng Diyos. Dalawa lang po. Tandaan niyo po mabuti mensaheng ito. New desire and new plan. After that, grabe na po ang galaw ng Diyos. Handa na po ba kayo na magkaroon ng new desire for the Lord and new plan for the Lord in this year 2026? Handa na ba kayo mga kapatid? Wow! Hallelujah! Pag nakita ng Diyos yung dalawang bagay na yan sa buhay niyo, sa buhay ko, gagalaw na po ang Diyos. Gagalaw na po ang Panginoon. Tingnan niyo po. Matapos na maranasan po ni Sakeo na buong buo na hakbangan niya, na ipamuhay niya yung bagong hangarin at bagong plano, naranasan po niyang tinatawag na new highly favor. Everybody says, new highly favor. Grabe. Sino ang gustong makaranas sa taong ito ng new highly favor comes from the Lord? Tingnan niyo po ha. Bakit ko po sinabing new highly favor? Ang daming tao that time sa lungsod ng Jericho. Nagtutulakan, nagsisiksikan, nagbabalyahan, nagkakasakitan. Makalapit lang ng personal sa Panginoong Hesus. Grabe ang tao, overcrowded. Ganyan po ang laging sitwasyon sapagkat ang Panginoon ay laging gumagawa ng himala. Laging nagpapagaling sa mga may sakit na wala ng kagalingan. Bumubuhay ng patay, nagpapadilat ng bulag. Nakapagsasalita ang mga pipi, nakalalakad ang mga lumpo. Umalat yun, yung pagmiministeryo ng Panginoon. Kaya kahit saan sa magpunta, domino effect, parang hinihigop, parang minamagnet ang napakaraming tao dahil nakakaranas ng himala, kagalingan, at isang buhay na may pagbabago. Lahat gustong makalapit. Lahat gustong makadaupang palad ang Panginoong Hesus ng malapitan. Sapagkat iba ang glory ng Panginoon. Naranasan po ni Sakeo ang tinatawag na new highly favor comes from our Lord. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 19 verse 5, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala. Tapos na po yung minister ni Jesus. Tapos na. Dahil ang ganda ng plano ni Sakeo, doon siya dadaan. Doon ako papanik sa punong iyon para pagdaan niya ron, malapitan ko siya. Malapitan ko siyang matanaw at makilala. Kaya ang Panginoong Hesus, nung tapos nang mag-minister, pagdaan niya doon sa puno ng sikamoro kung saan nandoon si Sakeo. Pagdakay, tumingala ang Panginoong Hesus, nakatanaw kay Sakeo na nakaukiyabit sa puno ng sikamoro. Anong sabi ng Panginoon? Siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo! Bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. Grabe. It is a highly favor.
kay Sakeo. Unang-una, hindi sila magkakilalang personal. Hindi niya kilala ang Panginoon, kaya nga ang gusto niya, lubusan niyang makilala si Jesus. Hindi siya kilala ng Panginoon. First time siyang nakadaupang palad, nakita ni Jesus. Pero anong sabi? Binanggit ng Panginoon ang kanyang pangalan. Sakeo. Bumaba ka agad sa punong iyan, sapagkat gusto kong tumuloy sa bahay mo. Wow! Gaano kasarap na i-mention ang pangalan mo ng Panginoong Jesus na sikat, pinagkakaguluhan, nagtutulakan, nagkakasakitan ng napakaraming tao that time, makalapit lang sa Kanya. Pero ikaw, minensyon ang pangalan mo, Sakeo. Bumaba ka agad. Gusto kong tumuloy sa bahay mo. Highly favored. Grabe. Ang Panginoong Jesus ang nagbo-volunteer. Hindi siya ang nag-invite. Hindi siya ang nag-aanyaya. Mismo ang Panginoong Jesus ang nag-volunteer na gusto kong tumuloy, Sakeo, ngayon din sa bahay mo. Hallelujah! Kapag nakita ng Panginoon yung bagong hangarin natin, kapag nakita ng Panginoon yung laman ng puso natin na ang ninanais natin, ang inaasam natin ay para sa Kanya, para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kalooban at lubusan natin siyang gustong makilala. Alam na alam ng Panginoon yun. Hindi maitatago yun sa harap ng Panginoon. Sa libo-libong mga tao na naroon, na nag-uunahan na gustong ang Panginoong Hesus ay makausap lang kahit saglit. Makatabi lang kahit saglit. Pero tinan nyo si Sakeo na isang makasalanan, isang walang tamang relasyon sa Panginoon, isang taong maaaring napakarami na niyang nanakaw sa kaban ng yaman ng gobyerno that time. But first time in his life, na bago ang kanyang hangarin para lubusang makilala ang Panginoon. Church, kapag sa taong year 2026, ang naging bagong hangarin natin, hindi nakasentro para sa ating mga sarili, hindi nakatuon para sa ating pamilya lang, but above all, nakapokus ang ating hangarin para sa Panginoon. Kung ano yung naranasan ni Sakeo, o pwede nating maranasan. Dalawa lang po ang kanyang ginawa, pero kagad highly favor ang kanyang na-experience. Dalawa lang po ang matibay niyang determinadong itinuloy, hindi nagpapigil, new desire and new plan. And then after that, new highly favor ang kanyang naranasan. Hallelujah. Church, patuloy natin pakaasamin. In this year, 2026, tapos na ang 2025. Lahat ng mga hinangad natin sa taong 2025 na hindi nakapokus sa Diyos, ala na yon. Itiklop na natin. It is a new beginning. May bagong pagkakataon. Lagi natin pakaasamin ang maghangad para lalo na maranasan, lalo na mag-glorify, lalo na malugod, lalo natin masunod ng buong kapakumbaba at katapatan ang kalooban ng Panginoon. And then after that, new plans
with full determination, full courage. Huwag ka magpapapigil, kapatid. Huwag ka magpapa-discourage, kapatid. Ituloy mo yan. Ituloy mo yan. Kaya ni Zacchaeus. And then after that, new highly favor ang mararanasan mo. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Sapagkat sa pagpasok ng isang bagong taong year 2026, binibigyan tayo ng mensahe na mula sa Kanya na nakalagay sa Kanyang salita para patuloy ng bawat isa sa atin ay merong maging malinaw na goal sa ating buhay sa taong year 2026. Hallelujah. You highly favor. Tingnan niyo po, sunod-sunod po yan. Pasimula pa lang po yan. Pasimula pa lang po yung nangyari kay Zacchaeus. Excited na po ba kayong malaman pang ibang naranasan niya? Excited na po ba kayo? Ito po yung sumunod. Matapos niyang maranasan ang isang new highly favor comes from our Lord. Na-experience po niya. Dati po, hindi na siya kayang pasyahin ng yaman, ng posisyon, ng kanyang salapi, ari-arian. Ala na po, na-immune na po siya. But first time in his life, he experienced a new rejoicing. Bagong kasiyahan, bagong kagalakan ang naranasan po ni Zacchaeus. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 19 verse 6, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus. Hallelujah! Nung mapakinggan niya na tinawag ang kanyang pangalan at sinabi ng Panginoon, natutuloy ang Panginoong Hesus sa kanyang bahay. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kung tatalon siya, lulukso siya, tuwang-tuwa siya na nakaukyabit sa puno ng sikamoro, nagmamadali siya, masayang-masaya siya na tinanggap ang ating Panginoon. Grabe po yun. Grabe yung kasiyahan na nag-uumalpas, nag-uumapaw sa puso, isip, buhay ni Zacchaeus that time. Sapagkat nandun sa kanyang harapan ang Panginoon. Daman-daman niya ang kaluwalhatian. Hindi pangkaraniwang tao ang Panginoon. Hindi pangkaraniwang tao ang tumawag sa kanyang pangalan. Hindi pangkaraniwang tao ang nagbo-volunteer na gustong pumunta sa kanyang bahay. Dumadaloy ang kaluwalhatian, dumadaloy ang kapangyarihan, dumadaloy ang kagalakan, ang kapayapaan doon sa katawan ng Panginoon patungo kay Zacchaeus. New rejoicing ang kanyang naranasan after ng new highly favor. Maraming tao, ito ang isa sa pinapangarap sa buhay, na maging masaya sa buhay. Ginagawa ang lahat, nagpupunyagi, nagsisikap, nagdo-double time, but at the end of the day, bigo siya. Luhaan, lugmok, problemado. Bakit? Kasi mali siya ng pinasimulan sa kanyang buhay. Nakatuon lang lagi sa kanyang sarili, hindi para sa Panginoon. Hello! Nakukuha niyo mga kapatid? Kahit anong pagsisikap, kahit anong effort, kahit anong sipag, at the end of the day, magpe-paid lang tayo. Bakit? Kasi mali yung ating pinasimulan.
Hindi ang Panginoon ang naging pasimula ng ating hangarin sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Hindi masama na maghanap buhay. Hindi masama na magpakasipag. Yan niya ang kailangan eh. Hindi masama na talagang isubsob mo ang iyong buhay sa paghahanap buhay. Pero ang masama, nang dahil sa mga bagay na yan, inihuli mo ang Diyos sa buhay mo. At the end of the day, naging Diyos-Diyosa natin yung mga bagay na pinagpupukosan natin. Tignan niyo po si Sakeo. Dahil nagkaroon ng bagong hangarin, nagkaroon ng bagong plano, dumaloy kagad ang highly favored. Dumaloy kagad ang new rejoicing sa kanyang puso at isipan. Galak na galak siya. For the first time in his life, noon lang niya naranasan yung kakaibang kaligayahan, kasiyahan na hindi ibinigay ng kanyang posisyon at kayamanan. Sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po tanongin nyo, tinalikuran ko po ang aking pangarap sa buhay, tinalikuran ko po ang aking negosyo, dahil meron akong calling sa Panginoon, isinacrifice ko po yun. Tanungin niyo po kung masaya ko ngayon. Mas masaya po ako ngayon kaysa po dati. Na dati nabibili ko yung gusto ko. Dati sikat ako sa mga kaibigan ko. Bakit? Dahil marami kong pera. Pero ngayon, masaya ako. Hindi kayang ipagpalit yung kasiyahang nararanasan ko. Bakit po? Mayroon akong tunay na kapayapaan, kapanatagan, kaligayahan sa aking sitwasyon sa buhay. Bakit? Kasi ang naging bagong hangarin ko, paglingkuran ng tapat ang Panginoon. Ang naging bagong plano ko ay patuloy na mag-glorify siya sa aking buhay. With my whole family. Ako at ang aking sambahayan ay sa Diyos lamang maglilingkod. Joshua chapter 24 verse 15, yun po yung naging hangarin ko. Hindi lang ako, baski yung buong pamilya ko ay aakayin ko sa isang tapat na paglilingkod sa Diyos. It is a new desire. New plan. Kaya po yung nag-uumapaw na kasiyahan, kagalakan. Na kahit salat sa mga bagay sa mundong ito. Pero yung loob ng puso at isipan ko ay nag-uumalpas ang kasiyahan dahil sa ating Panginoon. Kapag naranasan natin ang pabor ng Diyos. Makinig po kayo mabuti. Kapag naranasan po natin ang pabor ng Diyos, naranasan natin ang kakaibang kagalakan para sa Panginoon, may mga taong naiinggit na pag-uusap-usapan ka para ikaw ay ibagsak at i-discourage. Kasama po yun. Maraming taong ayaw na ikaw ay nakikitang masaya at dumadanas ng pabor ng Diyos. Ulitin ko po, maraming tao ayaw na ikaw ay nakakaranas ng pabor at kasiyahan mula sa Diyos. Pag-uusap-usapan ka, pagchichismisan ka, para ikaw ay ma-discourage at ibagsak. Tingnan niyo po sa Luke chapter 19 verse 7. Nung maranasan po ni Sakeo ang pabor mula sa Panginoon. Nung maranasan po ni Sakeo ang kagalakan mula sa Panginoon. Bagong kagalakan, bagong pabor mula sa Panginoon. Ano ang sabi ng Luke chapter 19 verse 7? Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Lahat na nakakita.
na nakikipag-usap ang Panginoon kay Sakeo. Lahat na nakakita at nasaksihan na gustong makituloy sa bahay ni Sakeo ang Panginoon, nagbulong-bulungan, nag-usap-usapan. Listen carefully. Yung mga tao na hindi natutuwa na ikaw ay magtatagumpay sa buhay, na ikaw ay nakakaroon sa kasiyahan, wala yan sasabihing maganda sa'yo. Makinig po kayo mabuti. May kasabihan. At biblical po yun. Nasa Bible. May tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Lahat ng sasabihin natin, kahit hindi yan naririnig ng mga taong pinagsabihan natin, pinagchismisan natin, tiyain niyo po, sabi ng Diyos sa kanyang salita, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Makakarating at makakarating po yan. Whether you like it or not, yung lahat ng pinagchichismisan ng bawat isang tao na naiinggit sa tagumpay ng isang kapatid, makakarating po yan sa kanya. At kapag nakarating po yan sa inyo, yung mga chismisan na negatibo, yung mga inggit at usapan na negatibo, huwag niyo po yan papansinin. Bakit? Hindi kayo makapagpapatuloy sa napakagandang plano ng Diyos kapag dahil dyan sa mga chismis na yan, nagpa-apekto kayo. Ano sabi nung kanta? No si balasi. Sino ba sila? Kapag meron kayong nababalitaan, sa kabila ng mga pabor na ginagawa ng Diyos sa inyo, kapag meron kayong nababalitaan na sa kabila ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, ay meron pang mga chismisan, meron pang mga usapan na nakasasakit sa inyong damdamin, huwag nyo yan papansinin. Huwag nyo yan i-entertain. Bakit? Ang pinakamatinding ganti sa mga taong naiinggit sa atin ay ang tayo pinagpapala at patuloy na tagumpay ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kahit hindi ka gumanti sa mga taong inggitero, kahit wala kang sabihing pangit sa mga tao sa paligid natin, na patuloy na nagbabato, nagchichismisan, nagkukwentuhan, gumagawa ng isyu na walang ebidensya para silang binubusan ng tubig na mainit at malamig habang ikaw ay sinasamahan, pinagpapala at binibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Napakatinding ganti sa kanila. Yung ikay patuloy na kinalulugdan, pinapatnubayan, pinagpapala, ibinibless ng Diyos. Habang sila'y walang lubay na ikaw ay ginagawa ng issue, pinag-uusap-usapan, pinagchichismisan. Tandaan niyo po yan, napakatinding ganti sa kanila yon. Kaya hindi mo kailangan na magbalik ng pangit na salita sa kanila. Hindi mo kailangan patulan yung mga taong iyan. Kasi habang pinagpapala ka, lalo silang nanliliit sa inggit sa'yo dahil ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya kapag naranasan po natin ang new favor, new rejoicing, dahil nagkaroon tayo ng bagong hangarin, nagkaroon tayo ng matinding plano, full determination, ang kasunod po ito, new heart. Alam niyo po ba ang bagong puso? Hindi nabibili sa kahit anong uri ng department store, hardware. Sabi ng Diyos, sa book of Ezekiel, I will give you a new heart and new spirit. Kapag kinalugdan ka ng Diyos, automatic yon. Ang Diyos ay gagalaw sa buhay mo, bibigyan ka niya ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya minsan hindi natin magawa yung mga bagay na nais ng Diyos. Why?
sapagkat wala pa tayong bagong puso. Kaya minsan hindi natin magawa ang mga bagay na nais ng Diyos, wala pa tayong bagong espiritu. Espiritu ng inggit, espiritu ng galit, espiritu ng bisyo, espiritu ng kasalanan ang lumulukob sa marami. Kontrolado siya. Pero kapag meron tayong bagong espiritu, bagong puso, magugulat ang mga tao sa paligid natin. Bakit? Bakit mo nagagawa ang isang bagay na dati hindi mo ginagawa? Bakit? Kasi may bago ka ng puso at bagong espiritu. Kaya, mababago yung buhay mo. Mababago yung lakad mo. Mababago yung priority mo sa buhay. Mababago yung pananalita mo. Mababago yung mga gusto mong gawin sa buhay. Bakit? Kasi may bago kang puso, may bago kang espiritu. Nagpasimula yon dahil nagkaroon ka ng new desire and new plans for the Lord. Habang hindi tayo nagkakaroon ng new desire and new plan for the Lord, hindi mangyayari yon sa buhay ng bawat isa sa atin. Noong nagkaroon ng bagong puso si Sakeo, habang sila ay nandoon sa kanyang bahay kasama ang Panginoong Hesus, walang sinasabi ang Panginoon sa kanya. Hindi sa inuutusan. Walang binabanggit ang Panginoon para sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Right on the spot, nung maranasan ni Sakeo ang glory for glory comes from our Lord. Nang maranasan ni Sakeo ang kakaibang experience na dumadaloy sa kanyang buhay dahil kadaupang palad na niya ang Panginoon, nabago. Nabago yung kanyang puso. Nabago yung kanyang espiritu. Dahil dati meron siyang espiritu ng kasakiman. Espiritu ng pagiging maramot. Dahil kahit napakayaman na niya, sobra-sobra na ang yaman niya, pero wala na tala sa Bible na siya ay naging generous, naging mapagbigay, naging matulungin. Wala. Pero dito, nung magkaroon siya ng bagong puso, bagong espiritu. Anong sabi niya sa Luke chapter 19 verse 8? Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon! Tingnan niyo po dito. Ano po tawag niya kay Jesus? Panginoon. Kinilala niyang Panginoon si Kristo. Gusto lang niyang makilalang personal. Gusto lang niyang makilalang lubusan. Pero dito, nakilala niyang lubusan si Jesus. Tinawag niyang Panginoon. Lord! Sabi niya, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking kayamanan. At kung meron pa akong nadaya, sino man, ibabalik ko po 4 na ibayo kung may nadaya pa po ako. Dahil nagkaroon ng bagong puso si Sakeo, kinilala niyang personal Lord, Savior ang Panginoon, nagmanifest sa kanyang buhay ang tunay na kumikilalang Panginoon kay Kristo. Pag pala ikaw ay tunay na kumilala sa Panginoon bilang siya'y tagapagligtas mo at hari ng iyong buhay, nababago pala ang tao. Nagiging generous, nagiging mapagbigay, nagiging mahabagin. Iyan ang nangyari kay Sakeo kasi nagkaroon siya ng bagong puso at bagong espiritu. The secret of different kinds of blessing ay yung pagiging generous. Wala akong nakitang tao na napakamapagbigay, napakamatulungin, na pinabayaan ng Diyos.
lahat ng mga taong nakilala ko't mga lingkod ng Diyos na very generous, very faithful sa Panginoon, sa ibang tao, napakamatulungin, napakamapagbigay, rumaragasa, umuhugos, walang lubay, ang biyaya at pagpapala. Si Zaccheo po ay, ako'y naniniwala na hindi po naghirap. Hindi po nagdalita. Ako po'y naniniwala na lalo siyang pinagpala ng ating Panginoon. Mga kapatid, grabe po. Grabe po ang nagagawa ng tinatawag na new desire and new plans for the Lord. Grabe po ang balik sa atin. New highly favor, new rejoicing, new heart, new spirit. Grabe po ang balik sa atin. Hallelujah. And next, new grace. Bagong biyaya, bagong kagandahang loob ang naranasan ni Zaccheo. Ano po yung sabi dito sa Luke chapter 19 verse 9? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Noon lang dumating ang kaligtasan. Ang tagal na niyang may relihiyon. Ang tagal na niyang dumudulog sa kanyang dating Diyos-Diyosan. Ang tagal na niyang gumagawa sa mga bagay patungkol sa kanyang relihiyon. But first time in his life, dumating yung grace sa buhay ni Zaccheo. Kinahabagan siya ng Panginoon. Naranasan niya ang biyaya sapagkat tiniklara ng Panginoon. Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito sapagkat lipi rin ni Abraham ang taong ito. Nung makita ng Panginoon ang puso ni Zaccheo, na handa na niyang ipamigay ang kanyang kayamanan, kalahati ng kanyang kayamanan, handa niyang ipamigay sa mga taong nangangailangan, sa mga taong mahihirap, hindi siya nangihinayang. At kung may nadaya man siya, sabi niya, 4 na beses niyang ibabalik. Nung makita ng Panginoon yung puso niya, nung marinig ng Panginoon yung kanyang sinasabi, nakita ng Panginoon, meron na siyang tunay na pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito. Dahil lipi din ni Abraham ang lalaking ito. New grace, biyaya, kagandahang loob. Hindi siya naligtas dahil sa kanyang mabubuting gawa. Hindi siya naligtas dahil sa kanyang kayamanan. Naligtas siya dahil sa grace ng ating Panginoon. The same with us. Tayo po'y nakaranas ng biyaya. Kaya tayo nagkaroon ng right understanding. Pero dapat patuloy nating maranasan ang biyaya ng ating Panginoon, kagandahang loob ng ating Panginoon, hindi hihinto, hindi maglulubay. In taong year 2026, patuloy nating maranasan ang biyaya, kagandahang loob ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil nagkaroon tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Last point na na-experience ni Zaccheo. New victory. Bagong tagumpay. Bagong tagumpay sa kanyang buhay ay naranasan niya. Anong sabi ng Luke chapter 19 verse 10? Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. It is a new and genuine victory. Dati siyang ligaw. Dati siyang nawawala. Pero natagpuan siya ng Panginoon. Personal. Ito ang tunay na tagumpay ng buhay. Church, kahit ang isang tao ay napakatanyag, napakatalino, napaka-influence,
napakayaman. Pero kung ikaw ay nalilihis at naliligaw ng landas, hindi ka tagumpay sa buhay. Pero, ikaw kapatid, sakali mang wala kang mga bagay na tinatamasa at inaasam ng tao sa ibabaw ng mundo, pero meron ka na tamang relasyon, tamang pananampalataya, tamang pagsunod, at natagpuan mo ang Panginoon, at ikaw ay tinanggap ng Panginoon, tinanggap mo si Kristo, iyan ang tunay na tagumpay ng buhay.